So mga tol, kasado na nga po ang laban ni Shakur Stevenson at number 6 contender ng WBC na si Edwin De Los Santos ng Dominican Republic. Ibinalita nga po ni Michael Benson na nagkasundo na ang dalawa na maglaban ngayong darating na November 16. Kung matatandaan mga tol, si Frank Martin dapat ang makakalaban ni Shakur Stevenson. Nag-withdraw lang itong si Martin sa hindi alam na dahilan. Paglalabanan nga po ni Shakur Stevenson at De Los Santos ang bakanteng WBC Lightweight World Title. Nagbanta nga po itong si Shakur kay De Los Santos at sinabing mag-ingat daw ito sa kanya at magkita na lang daw sila sa November. Nag-response naman si De Los Santos mga tol at sinabing see you in November. Sa ESPN Network nga po ipapalabas ang laban nila. Sinasabi nga po ng karamihan mga tol na ito na daw ang pagkakataon ni De Los Santos na ma-knockout daw itong si Shakur at maipakita daw nito na kaya niyang talunin ang iniiwasan sa lightweight. So titingnan po natin mga tol kung kaya nga bang ipatama ni De Los Santos ang pamatay niyang suntok dito kay Shakur. Ika nga po ng WBO Super Featherweight World Champion Emmanuel Navarrete, hindi mo daw matatamaan itong si Shakur kaya mahirap daw itong i-outbox. Napakailap umano nito at parang Mayweather. Sa kabilang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na napospon na naman ang laban ni Albert Pagara. Dapat September 12 tapos na ang laban niya sa Kazakhstan kontra dito kay Alexei Masur ng Russia. Subalit hindi na naman po natuloy sa pangalawang pagkakataon. Ia-announce na lang daw ulit kung kailan ang laban. Patuloy pa nga rin po si Pagara sa pag-iinsayo niya at madalas nga po siyang makipag-sparring. Ibinahagi nga po ni Pagara ang isang sparring session niya kung saan nabugbog daw siya ng amateur boxer. Pero halata naman na nagpapabugbog lang si Pagara. Makakatulong kasi itong mga tol para sa paghahanda niya sa laban niya. Dahil hindi biro ang makakalaban ni Pagara. Base sa record na itong mga tol, wala pa itong talo. Siya siyam na panalo nito, 5 ang tinalo niya via knockout. Kaya kailangan hindi niya baliwalain itong kalaban. Marami nga po ang mga Pinoy fans na nag-aabang sa laban ni Pagara. Isa pa rin talaga si Pagara ang sikat na boxer dito sa Pinas. Sa kabilang dako naman mga tol, na Oya Inoue bumili ng case ng iPhone 14 pero napagtanto umano niya mga tol na iPhone 13 pala ang cellphone niya. Buong akala niya depekto ang case na nabili niya. Kaya naman nag-tweet ang kapatid niyang si Takoma Inoue at sinabing siguro daw na lasing daw sa suntok itong si Naoya Inoue. Agad naman pong nag-response si Naoya Inoue mga tol kay Takoma at sinabing siguro nga sinuntok daw siya ng kapatid niyang si Takoma Inoue ng malakas. Speaking of Takoma Inoue, wag po nating kakalimutan mga tol na sa November 15 na po ang laban nito sa kababayan natin na si former IBF Super Flyweight World Champion Jerwin Angkahas. Kasalukuyan nga din pong puspusan ng pag-iinsayo ni Angkahas sa Amerika. Ka-sparring nito ang bagong alaga ni Sean Gibbons na si Arthur Villanueva. Siya po ang main sparring partner ni Angkahas para sa paghahanda nito sa labang kay Takoma. Sa ibang balita naman mga tol, muli nga pong lalaban si Jonas Sultan sa November 1 sa Probox Promotion. Nagustuhan nga po ng management ang performance ni Sultan nito lang nakalipas na 1 linggo mahigit kung saan pinatumba nito si Frank Gonzalez ng US at tinalo niya via unanimous decision sa 8-rounder bout sa Super Bantam.